O ano kayo ngayon? Ha? 'Di ba tama si Sarah? Si BBM matagal niya nang alam 'yan. Sinabihan na siya ni Sarah regarding sa korupsyon na ginagawa ng mga tao niya sa Kongreso. Lalo-lalo na yung pinsan niya si Romualdez Marcos. At yung mga tauhan no, na naging papel sa Quadcom ni Sarah no, sa pa-impeach. Hindi siya naniwala. As per Toby Chanko, walang natapos na big infra project. Bakit? Nababawasan ng pondo eh. Saan dinadala? Binubulsa. Ay di lumabas ang totoo. Kita kahit saan. Naniniwala kami sa karma. Gumawa ng paraan. Ang nasa taas si God. Para malaman ang katotohanan. Pang diversion lang yung kay Sarah. Which is, nung May 15, naglabas ng final ang COA na malinis pala, walang kinurap. Yung sa DepEd, ang may kasalanan nun, sila Saldico. Matagal na. Nagbuwang-buwangan lang talaga tong si BBM. Tikip mata, bingihan, walang pakialam, may pakialam lang sila ang pamilyang Marcos at Romualdez sa mga oligarko. Pero sa taong bayan, wala po. Noon pa yan. Sayang. Kung kailan sila nakaupo ulit, dapat inayos na nila. Hindi. Kita mo yung ginagawa niya pag-imbestiga sa flood control ngayon? Na-alarm siya. Bakit? Sa loob ng 6 years, wala siyang matatapos na proyekto eh. Kasi yung mga natapos na proyektong ni-ribbon cutting niya simula ng 22 hanggang 23-24, lahat yun, naumpisahan at natapos na kay Duterte. Kumbaga flourishing at finishing na lang, lalo na yung LRT, hanggang doon, Don August Santos Station sa may Paranaque. Lahat yan, saksi ko dyan, kasi bago umalis si Duterte, halos lahat yan, patapos na yan. Right of way niyan, ginawa ng paraan. Nag-ribbon. Ewan ko kung anong naiambag ni Marcos yung wala eh. Ngayon sa flood control, sabi niya na overwhelm. Hindi na overwhelm yun. Talagang hindi ka nag-audit. Paano nga naman mag-audit tong presidente natin? Ikaw ba naman bilang Pangulo, i-abolish mo yung PCGG? Ang PCGG lang laman ang nag-audit ng mga proyektong pinapasok ng kontraktor sa ating gobyerno. O di wala magmamonitor, anong mangyayari ngayon? Di boom, pataas ang pagnanakaw. Walang nagmo-monitor sa bawat karatig probinsya. Mahirap. Bukod sa COA, PCGG ang pinaka-the best na nag-audit dyan. Kaya si Saldico, kung iano nyo sa graphic ng mga pondong binigay sa kanya ng gobyerno simula noong 2016, umabot lang ng 24 billion after 6 years kay Duterte. Kay Bongbong Marcos, every year umaabot ng 19 billion. Pinakamababa niya 8 billion nung 2025 lang, itong 2025. Kasi nakakaramdam na siya na magkakaroon ng imbestiga dahil hindi nagtagumpay yung pagpatalsik nila kay Sarah eh. Kasi nga nahuli sila ni Sarah at sinumbong na pala ni Sarah. Kay BBM hindi lang nakinig. Kita nyo naman na lumabas din ng katotohanan na may alam talaga si Bongbong Marcos sa nangyayaring investigasyon sa impeachment ni Sarah nung una pa. Bakit? Kasi nung si Chis Escudero nasa Malacanang nakaraan lang, pinaringgan niya. Nag-a-acting Supreme Court daw. Ibig sabihin, may layunin talaga siya na isa siya sa mga na may mga plano na patalsikin ng kanyang BP. Kasi kung ikaw busy, kung presidente ka, hindi mo hayaan na mawala ng confidential fund yung si Sarah. Bakit? Kasi si Sarah lang naman ang nagtutuloy ng nauna niyang tatay na against sa mga CPP, NP, NDF, mga rebelde ng bayan. Hindi, ang ginawa niya, nakimerge pa siya sa mga
Makabayan Black, ano nangyayari ngayon sa bansa natin, no? Pati Makabayan Black, nakikoporsyento yan sa proyekto ng gobyerno, kasama ang mga congressman. Sa mga lalo sa mga probinsya, lalo na sa Mindoro, ang daming NPA diyan. Imposibleng hindi sila makaporsyento diyan, gawa ng ano. Pag hindi mo binigyan ng mga yan, susunugin ng mga kagamitan ng gobyerno. Paano matutuloy yung proyekto? Diba lumabas ang totoo? Napaki-weak ng presidente natin. Kaya kayo susunod na eleksyon 2028, bahala na kayo magdesisyon. Tatakbo si Romualdez, si Risa Hontiveros, si Leni Robredo. Lahat yan, under yan ng CPP, NPA, NDF na ngayon. Lalo na si Romualdez, si Risa, saka Leni, matagal na yan. Communist Party of the Philippines, yung akbayan, under kay Risa yan. Si Leni. O ngayon, pag sila mamuno, wala nang mangyari sa Pilipinas. Lahat ng proyekto, may porsyento. Si Tamba, Saldico, lahat ng proyekto ng flood control, meron silang 60% na nakukuha. Kawawa ang bansa. Sila yung akusa kay Sara na 125 million, malinis naman pala sa COA. Hinahanapan nilang butas, pinapangit nila yung imahe para nga naman walang bumoto. Ngayon lumabas ang totoo. Nasaan na yung mga nagsasabi mga na magnanakaw ang Duterte? Sila pala 'yon. Good luck sa inyo. Si Marcoleta na ang may cameral. Yari kayo ngayon. Naka-ready na kayo. Ay, Saldico, nag-ibang bansa na. Yung magpinsan, diba? Romualdez sa kasi Marcos, hugas kamay ngayon, kuwari kawawa ang Pilipinas. Bahala na sa 2028. Kita-kita na lang.